Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinigil ang talangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ni Jesus Nazareno. Bagamat tayo po'y nakakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan, tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdaranas ng kahirapan ng bagyong ito, sa mga pamilyang naging apektado ng malaking pagbaha, pagguho at pagkasira ng kanilang mga tahanan. Isama po natin sila sa ating mga panalangin. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamumuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at suma sa lahat.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitewan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narinig po natin ang sinabi po ni Jesus dito sa ating ebanghelyo. Kung marunong po tayong magbasa base sa takbo ng panahon, kung kailan po darating ang ulan o kaya uminit base sa takbo ng hangin, sana marunong din tayong magbasa sa ano ang dapat at mabuting gawin sa kasulukuyang panahon. Mga kapatid kay Kristo, tayo pong mga Pilipino, marami po sa atin mahilig pong manghula. Ito'y hindi lamang gawaing pang-eksperto. Marami naman po talagang nanghuhula. Mga eksperto sila sa paghuhula. Kundi gawain din nating lahat ito. Mahilig ang marami sa atin humula, hindi sa ano ang maganda at mabuting gawin natin, kundi tungkol sa buhay ng iba. Marami ang magaling gumawa ng kwento tungkol sa buhay ng iba. Minsan, di ko nga po alam kung ako po ay matuwa o kaya maiinis sa pagbabasa ng iba tungkol sa buhay ng ibang tao.
Sabi minsan nung isa kong parokyano, "Father, may galit po ba kayo sa akin? Kasi hindi niyo po ako pinapansin." Mga kapatid kay Kristo, di po ba pwedeng baka hindi pa tayo talaga ganun ka-close para sa lahat ng ginagawa ni Father, o kaya ikaw naman ay andon, dapat ikaw ay mapansin. At madalas, ginagawa po natin mga kapatid kay Kristo, dahil ang sarap pong pagkwentuhan ang buhay ng iba, nakakalimutan natin tingnan, basahin, intindihin ang ating sarili mismo. At alam natin, kapag kilala natin ang ating sarili, kapag marunong tayong umako ng ating pagkakamali at yakapin ang sarili nating kahinaan, doon din kumikilos ang Diyos na tayo ay mabago. Hangad ng Diyos na tayo ay baguhin niya. Tanging ang Diyos lamang din mga kapatid kay Kristo ang tutulong sa atin na magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa Kanya, kundi pati na rin sa ating kapwa. Mas gusto ni Jesus Nazareno mga kapatid na imbes magbasa ng hindi maganda tungkol sa buhay ng iba, basahin at intindihin ang ating mga sarili at gawin, mga kapatid kay Kristo, ano ang mas makabubuti sa atin at sa iba. Mas mahalaga ang pagkilala sa sarili kaysa sa paglaan ng panahon o paglaanan ng panahon ang buhay ng iba, lalo na kapag wala naman tayo talagang makukuha at hindi tayo aasenso sa buhay. May mapapalak ka ba kung malaman mo ang paborito mong artista lumipat na sa ibang TV network dahil mukhang aagawin niya ang korona ng isa sa namamayagpag na artista doon? Again, mga kapatid kay Kristo, mas mahalaga ang pagkilala sa sarili kaysa sa mga bagay o sa mga ibang bagay na hindi naman tayo apektado at wala naman din tayong makukuha nito. Ito ay mahalaga mga kapatid dahil ang pakikipag-ugnayan natin sa iba ay magiging mabunga lamang kapag may maayos tayong pagkilala sa ating sarili. Sabi ng isang pilosopo, an unexamined life is not worth living. Nagsisimula ang mabungang pakikipag-ugnayan sa pag-alam, mga kapatid, kay Kristo ng ating kahinaan at pag-alam din ano ang ating kalakasan. Ito ay unang hakbang para matuto tayong tanggapin ang ating sarili. At sa pagtanggap natin, mga kapatid, sa ating sarili, maiiwasan natin ang pagiging mapanghusga sa ating kapwa. Maiiwasan natin ang pagiging kritikal natin sa ating kapwa. At tayo ay gagawing sensitibo sa pangangailangan ng ating kapwa. Maiiwasan po natin, mga kapatid, ang pagiging watak-watak, ang pagiging pag-iisa-isa natin dahil sinusunod natin o kaya iniintindi natin ang ating sarili at doon natin na ipapasa ang pag-iintindi natin sa ating kapwa. Mas matuto tayong mahalin ng ating kapwa. Maisabuhay ang panawagan ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa. At saan pa ba natin, mga kapatid, kay Kristo mas nakikita at nakikilala ang ating sarili, kundi
sa ating taimtim, masidhing pagdarasal. Taimtim na panalangin sa Poong Jesus Nazareno. Si San Pablo po mga kapatid, dito sa ating unang pagbasa, sinasabi, tayo ay pinag-iisa ng Diyos dahil iisa lamang ang pinagmulan nating Panginoon. Iisa lamang ang ating pananampalataya. Iisa lamang tayo sa pagiging binyagan kay Kristo. Pag sumikapan natin mga kapatid, mapag-isa tayo sa Diyos. At ito ay posible lamang kung una sa lahat, marunong tayong tumanggap sa ating mga sarili, mag-effort na gawin ang lahat upang maging maayos ang ating pakikitungo sa ating kapwa na may pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Ang paanyaya, examine ourselves. Gaano kalalim ang pagkilala natin sa ating mga sarili? Gaano kalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Nang sa ganun din mga kapatid kay Kristo, ang ating pakikipagkapwa ay magbubunga ng tunay na may pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. At tunay nating mararanasan ang pagkakaisa na hindi lamang tayo ang naghahangad, hindi lamang tayo ang may hangad, kundi hangad din ng Diyos sa atin bilang iisang pamilya ng Diyos. Ang Diyos Ama bilang Ama nating lahat at si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, kung meron man tayong hinuhulaan o kaya binabasa, ito ay gaano natin pinapahalagahan ang pagkilala natin sa ating sarili upang sa ganon ay mas matanggap natin ang ating sarili ng may pagpapakumbaba, pagkamahinahon at pasensya na siyang simula ng pagkakaroon ng magandang pundasyon tungo sa matibay na samahan at pagkakaisa dahil sa iisang Panginoon na siyang nagpapaisa sa atin bilang kanyang anak kay Kristo Jesus. Ito ay ating ipagdasal. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ang kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at may sakit at may malubhang karamdaman. Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama din natin sa ating panalangin sa napaka-espesyal na paraan ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ang kaligtasan ng bawat bahagi ng ating pamilya, kamag-anak, ang mga pamilyang sa kasalukuyan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pagbuhos ng ulan at malakas na hangin. Naway patuloy silang patnubayan at ingatan ng mahal na dugo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatin alay namin sa'yo, nasa tangkay ng pasabuti ng trigo ang magtutupot katawan mo. Jesus Nazareno, alakatin namin sa tanan ay nagbibigay buhay, kayang harong ay aming inaalay, aming hiling pagpapalan, buhay at lisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa aming kasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawagin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, unang-una po, nagpapasalamat po tayo kay Reverend Father Mario Avelino Colyon Mendoza Jr., LRMS, para sa kanyang humilya at pagninilay sa araw na ito. Palakpakan po natin si Father Mario. At isama po natin siya sa ating mga panalangin sapagkat sa kasalukuyan, siya po ay naghahanda para sa misyon sa Australia. So by next year, ipanalangin po natin na maging tuloy-tuloy ang kaniyang pagiging misyonaryo sa ibang bansa. Ano po? At ikalawa, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto at sa lahat ng ating mga online viewers sa inyong patuloy, walang patid na pagtulong, pagbibigay suporta at donasyon sa ating simbahan. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga love offerings, para sa inyong mga kaloob,
para sa inyong mga pamisa at higit sa lahat sa pagbibigay ng mga ayuda tulad ng kape, ng mga bigas, ng mga dilata at noodles na siya namang ibinibigay natin sa ating mga kapatid na mas higit na nangangailangan. Lalong-lalo ng panahon po ngayon ng bagyo, ang inyo pong ibinabahagi ang siyang ating iniaabot sa mga kapatid natin naging biktima ng matinding pagbaha, yung mga kapatid natin na sa kasalukuyan ay nagugutom, inaabot at pinupuntahan po yan ng simbahan ng Quiapo para ibigay mismo sa mga tao ang kanilang mga pangangailangan. Sa katunayan po, nitong Lunes po, kami ay nagpagpunta sa Norsagaray, Bulacan at tumulong po tayo sa ating mga katutubong dumagat. Nagbigay po tayo ng mahigit 700 relief goods sa mahigit na 700 na pamilya. Mahigit 200 school supplies sa mga batang katutubong dumagat. At nagkaroon din po tayo ng malaking feeding program sa kanilang komunidad. Tunay nga pong ang ating pagdedebosyon, tinuturuan at tinutulak tayo na magmalasakit sa kapwa, magkawanggawa, at higit sa lahat, ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, huwag po nating kakalimutan na sa panahon na tayo'y sinusubok ng mga pagkakataon, sa panahong tayo'y humaharap sa iba't ibang hamon, kalamidad sa kasalukuyan, iisa lamang po ang ating kinakapitan. Iisa lamang po ang ating pinangahawakan. At yan ay ang dakilang tanda na ibinigay sa atin ng Diyos Ama. Walang iba kung hindi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya't sa kasalukuyan, sa Kanya tayo kumapit, sa Kanya tayo magtiwala, at sa Kanya tayo umasa. Siguradong hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ibigay natin sa Kanya ang ating pinakamalakas na palakpak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ni Father Mario sa pagbabasbas at pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kaligtasan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sareno, the smoke of the sun.
Sabi-sabi